paano naman naapektuhan ang iyong relasyon with Perry? Actually, mas naging maganda, mas naging strong din yung relationship namin kasi nakita ko kung gaano din siya ka-resilient nung nagka-baby kami, na talagang very responsible din siya, na it made me realize more na I chose the right person. I married the right man. Right. I married the right person. Kasi doon ko na-realize na grabe, talagang very supportive siya all the way. Kahit nakikita niyang hirap na hirap ako, talagang spinoil niya ako. Alam mo, I was stalking Perry kagabi. Laman ng IG ni Perry. Lahat Puro litrato ako, diba? ni Baby Hailey at ikaw. Di ba? So, marami rin ako naririnig na mga kwento. Halimbawa na, you know, is that an issue sa inyo ni Perry kung sino ang unang tatawagin? Ma? Pa? May ganung mga issues. Sino ang, halimbawa, gustong kargahin, biglang umiiyak? Sino ang mas gusto ng baby? Hindi siya issue Ay, sa wala. amin. Yes. That's nice. Hindi. At saka yung baby kasi namin, talagang mabait. Easy baby siya. Hindi siya iyakin. Hindi siya yung hindi mo nalalapag. Yung sumasama kahit kanino. Hindi sensitive yung health niya, yung skin niya. So, talagang easy baby lang siya. Ang dali niyang alagaan. It's just that nahirapan lang ako kasi parang feel ko bagong tao ako. Oh. Parang, talagang I can no longer recognize my old self. Wala na. The things that I used to love. Talaga? Talagang, But are you loving yourself now? I'm loving myself now, pero siguro may hinahanap pa ako sa dati kong Talaga? Sarili. I like that. Ano ang nawala? Because you used to love yourself more. That's what I'm hearing now. So ngayon, I know this is a journey. You're a new mother. Pero sa palagay mo, you have an idea of what you're looking for? Anong hinahanap mo? No, siguro, nasa phase pa ako na dinidiscover ko pa rin yung bagong ako. Okay. Yung nagugulat pa rin ako dun sa mga ginagawa ko ngayon, na kaya ko pala to, ganito pala ako maging mommy. Take your time. Yeah. Diba? Ako, bilang Tito Boy, take your time and enjoy that journey because it's not easy. It's really not easy. It's not easy. Actually, Tito Boy, nagkaroon ako ng postpartum anxiety. I was diagnosed with postpartum anxiety kasi nahirapan talaga ako mag-adjust. Pero, so far, it's getting better. Okay naman. Saka, syempre, not because na sinishare ko sa inyo yung nahihirapan ako, it doesn't mean na I'm not grateful or it doesn't mean na hindi ko gusto tong journey ko at hindi ko gusto tong nangyari sa buhay ko. Syempre, ito yung masasabi kong pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pero, hindi natin may iwasan na talagang may pinagdadaanan na postpartum. And I guess gusto ko rin makarelate dun sa ibang moms na kung ano yung pinagdadaanan nila, pinagdadaanan ko din. And that should be respected because that's your story. That's your truth. At ang dami naming matututunan dahil naririnig namin ang isang napaka-truthful na kwento. Yeah. Diba? And I'm just happy that you're able to talk about it now. Okay.